Tambak na ang reklamo laban kay VP Sara. Bukod sa nakabinbing impeachment, may naghihintay ring mga kaso sa Ombudsman at DOJ sa pangalawang Pangulo. Ay nako, pasensyahan nyo na po at medyo tayo po ngayon ay emotional, no? Okay, so ayan po, maikli yung ating i-vlog ngayon pero mataas naman yung kwento ni Attorney Harry Roque dito. Okay, ano bang ating pag-uusapan ngayon? Una, itong si Attorney Vic Rodriguez ay nagpalabas na po ng statement sa ika-100 days ni former President Duterte o Tatay Digong sa The Hague, Netherlands sa loob po ng detention cell ng ICC. So, yan po ang una nating itatalakay, itong sinabi po ni Attorney Vic. At ito, pangalawa nating pag-usapan, Vice President Inday Sara Duterte, dumami ang mga complaint laban sa kanya. Wala namang iba tayong pagbibintangan dito, kundi ang Administrasyong Marcos. Mamaya ipapakita ko yung balita na yan, na talagang very obvious na gusto na talaga nilang mawala sa pwesto o ma-impeach itong si VP Sara para sa ganun ay hindi siya makatakbo sa 2028 election. Okay, mamaya i-play natin yan at i-react natin. At itong last na ating pag-uusapan at ipapakita ko sa inyo ay itong video ni Attorney Harry Roque na medyo emotional nga si Attorney Harry Roque sa ika-100 days ni Tatay Digong sa The Hague. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay mo natin mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify kapag meron tayong breaking news, ma-notify pag meron tayong bagong uploads, at kung nagla-live mismo ang ating channel ay malalaman po ninyo kaagad. Okay? So, mahalaga po na nakasubscribe kayo sa Donmar TV. Ready? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Okay, ayan, subscribe na ba? Teka, para tuloy-tuloy yung ating discussion, unahin muna natin itong issue ni VP Sara. Okay, bakit dumami ang kanyang mga complaint? Okay? Ito ay trinabaho ng mga kaalyado ng administrasyon. It's very obvious na yung mga kaalyado ni Tambaluslos dyan sa Kamara, sa mga tuwadcom, sila yung ginagamit dito na instrumento para kung ano-anong mga reklamo o ibinabato kay VP Sara, no? Isa na doon, yung magtagumpay sila na propaganda na siraan ng siraan ang pangalang Duterte. Sabi ko nga sa inyo na mahirap kasi siraan ang isang pangalan na legit na alam ng taong bayan na itong mga Duterte ay tunay na magserbisyo. Kahit nga si Senator Bongo, kahit hindi siya kaapelyedo na Duterte, the fact that ang branding ni Bongo ay dahilan sa mga Duterte, nag-number 1 si Bongo sa Senado. Diba? Nung last election, kitang-kita natin, klarong-klaro na nagdo-dominate pa rin ang mga Duterte dahil nag-number 1 si Bongo. Nung last election rin sa senatorial race, nag-number 1 si Robin Padilla. Ano bang ibig sabihin nito? Duterte pa rin. Duterte pa rin ang gusto ng taong bayan. And we are democracy. Nakasaad po
sa isang country na democracy na sino yung majority o nakakarami, yun po ang ating susundin. Klaro yan, di ba? Pero meron po mga uhaw sa kapangyarihan na hindi makaintindi because of the greed of power. Hindi nila maiintindihan at hindi nila maa-accept na ang mga Duterte po ang gusto ng bayang ito. Okay? So, ngayon, kahit anong sabihin nila dyan sa kamera, bato sila ng bato ng mga complaint laban dito kay VP Sara dahil gusto nilang mapabagsak ang mga Duterte. No? Kaya ngayon, 3 taon na lang ang nakabinbin sa administrasyong ito. Sa analysis kong yan, alam ko, lagi ko yung sinasabi dito sa Donmar TV na wala silang ibang gagawin dito sa 3 taon ay dudumugin at dudumugin natin itong mga Duterte. Yan ang gagawin nila. Okay, wala silang ibang gagawin dyan. Now, kung ang mga Duterte ay ang kakampi ng mga Duterte ay ang taong bayan at yung mga kalaban ng mga Duterte ay itong mga nasa House of Representatives. Hindi naman lahat ha, pero yung mga kaalyado ni Tambaluslos. So meaning to say, this is between laban ito ng taong bayan versus sa mga tuwadcom na yan, ng mga crocodile dyan sa House of Representatives. Now, tayong mga Pilipino, tayong taong bayan, papayag ba tayo na gaganyanin na lang nila si VP Sara? Because VP Sara represents the Filipino people, represents the taong bayan. So, papayag ba tayo na gaganyanin na lang nila si VP Sara? Siyempre, hindi. Kaya nga, nire-recall ng mga taong bayan itong ika-100 days ni ni former President Duterte dyan sa The Hague. It is a symbol of unity. Kasi noong nangyari ang paghuli kay Tatay Digong dyan sa The Hague, nagkaisa po ang taong bayan. Kitang-kita natin, saksi tayo na pagkatapos hinuli, sumunod yung birthday ni Tatay Digong at lahat ng taong bayan, lahat ng mga Pilipino lumabas. Buong mundo po, mga Pilipino, mga OFWs lumabas, pati dito sa Pilipinas. Yun po ang simbolo ng unity. Simbolo ng pagkakaisa ng buong Pilipino dahil sa mga Duterte. Wala nang ibang kulay. Wala na ibang grupo ng mga politicians, dilaw man o pula ka man, loyalista ka man, o kung saan. Walang ganyang grupo ng politiko o politika na buong bansa nagkakaisa dahil sa isang politiko, kundi sa Duterte lamang. Sige. Sa mga dilawan, sina Hontiveros, itong mga Aquino, di ba? Siyempre, Aquino, wala na eh. Pero sila yung, kumbaga, mukha ngayon ng mga dilaw. Itong sina Hontiveros, De Lima. Ewan ko lang kung sasama pa ba sa kanila si Leni Robredo. Is there a time, no? Right after, I am talking here about not the Cory Aquino ha, yung people power ha. Kasi nabudol rin tayo dun eh. I am talking after the people power of Cory Aquino, yung people power na una. Nakita ba kayo na ang bansang ito nagkakaisa dahil sa mga dilawan? Diba? Wala. Pagkatapos ng termino ni Pinoy, wala. Nganga. Yung mga supporters niya, nganga. Wala. Wala man lang. Wala. They are not loyal to their leader. Pero itong si former President Duterte, pagkatapos ng kanyang termino, kung maalala nyo, meron pang ang programa, meron pang mga movements na Salamat PRRD. Pagkatapos ng
eleksyon 2022, kahit presidente pa si Bongbong Marcos, Duterte pa rin ang Duterte ang taong bayan. Kasi hindi maiiwasan ng taong bayan na maikumpara ang trabaho ni Bongbong Marcos kay Duterte. At alam natin yan. Klarong-klaro, kitang-kita ang the biggest difference ng dalawa. Tapos mai-insecure sila dito. Wala silang ibang gagawin kundi sisiraan ang mga Duterte. Kasi napahiya sila eh. So eto, ipapakita ko itong balita na ito na ito na yung simula. This is, kumbaga, kung sa basketball pa, this is the second half. May 3 taon na lang si Administrasyong Marcos. Pero ito yung simula sa kanilang gustong mangyari. Okay? Yung impeachment na yan, yung kaguluhan sa usaping impeachment na yan from the Senate and to the House of Representatives, wala yan. Simula pa lang yan. Okay? Marami pang mangyayari dito sa 3 taon. Ito, panoorin natin. Tambak na ang reklamo laban kay VP Sara. Bukod sa nakabinbing impeachment, may naghihintay ring mga kaso sa Ombudsman at DOJ sa pangalawang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Bukod sa Senate Impeachment Court, pinasasagot na rin ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ng patong-patong na kasong inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kabilang ang diba? Ang media, ang term na ginamit nila is patong-patong. Talaga. Patong-patong naman talaga eh. Kung hindi ka ba naman obsessed na matanggal itong si VP Sara, patong-patong talaga ang gagawin mong reklamo laban sa kanya. Kasi, meron kasing ugali itong mga Pilipino na nadadala tayo kapag marami na ang nagsasabi. Baka akala siguro ng House of Representatives itong mga tuwadcom na ito na kung consistent lang sila sa paninira ng mga Duterte, akala siguro nila mauuto nila ang taong bayan. Hindi eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo mauuto ang taong bayan kahit araw-arawin nyo pa yung siraan si VP Sara. Hindi nyo mauuto. Why? Nakatatak na po sa utak ng mga tao yung mga ginawa ng mga Duterte. Kaya ikaw, if gusto mong manatili sa pwesto mo, ikaw na kung politician ka, ang gagawin mo lang, gayahin mo ang mga Duterte. Magserbisyo ka ng tunay. Huwag kang mangungurakot. Wala nang napili sa inyo eh. Lahat na lang ng mga proyekto, meron kayong nakukuha. Pera yan ng taong bayan eh. Hindi kayo kaya nga, ang daming gustong tumakbong congressman eh. Nabubusog kayo sa pera. Huwag na tayong magbulahan dito. O sige, marami kayong proyekto. Binibigyan kayo ng mga budget ni speaker ninyo. At alam ko, yung mga proyekto na yan, yun po ang mga isa sa mga paraan na magkapera kayo. Millions, billions nga eh. Sometimes billions nga eh. Hindi ba kayo matutuklasan kay may bagman man kayo? Alam namin yan kasi yung sa yung movie na Bagman, alam namin yan, totoo yun eh. So, why greed? Kung ikaw, government official ka, magtrabaho ka ng maayos. Ipakita mo sa taong bayan na ikaw ay effective na leader. How can you be an effective leader? Kung ano yung main na hinanaing ng taong bayan, yun ang tutukanin mo. Pagkatapos ng termino mo, i-background check mo ang sarili mo. Yung mga hinanaing ba
ng taong bayan? Tumahimik ba sila? Kasi kung hindi sila tumahimik, you are not an effective leader. Ganun lang yun. Ang hirap nitong bansang ito, kasi ang mga kongresista at iba pa yung mga government officials dyan, pakapala na ng mukha. Pakapala na talaga ng mukha. Tatakbo kayo, pagkatapos ng tatakbo kayo, kahit wala kayong nagawa, tatakbo pa rin. Kapala na talaga ng mukha. Di kayo nahiya eh. Tumakbo kayo para magkapera lang kayo. Di ba? Sino kawawa? Ika nga sabi ng mga kaibigan ko, Don Mar, grabe, ang daming pera ang bansang ito, ang bansang Pilipinas. Pero kinukurakot eh. Tingnan niyo yung mga daanan natin, yung mga roads, bridges natin, hindi quality. Kung ikukumpara mo itong mga roads and bridges natin, example lang ito isa lang ito sa mga parte ng mga proyekto ng Pilipinas ikukumpara mo sa China at sa Japan at ilang mga sa Singapore, doon grabe, quality. Dito sa Pilipinas, simento pa lang, wala na. Uhupa. Lahat palakasan. Lahat palusot. May anomalya talaga. Tapos proud kayo maging Pilipino? Mga ilan sa inyo? Ilan ba sa inyo ang humahalik sa watawat ng Pilipinas? Si Tatay Digong lang ang humahalik. Sabi nga niya, naging presidente siya, diniin niya lahat, dinibdib niya ang pagiging presidente niya. Hindi siya nangungurap. Sana naman kayo mga government officials, ano na kayong mangikil sa pera ng bayan? Hindi man halata kasi meron man kayong mga idadaan man yan sa mga contractors ninyo. Hindi man yan maano. Pero corruption pa rin yan. Kasi kung ikaw, matino kang government official, hindi ka na mangingikil. Sasabihin mo sa mga contractors ninyo, trabahuin nyo, ibuhos nyo lahat ng budget, wag nyo akong bigyan. Ganun. Hindi yung pera-pera lang ang natin. Buhay natin, Under technical malversation at use of falsified documents dahil sa umano'y paglustay niya ng kanyang confidential funds. Ayon sa rekomendasyon ng Kamara, imagine problema nila itong confidential funds ni VP Sara. Grabe. Sobrang problema nila itong confidential funds ni VP Sara na 125 million. 125 million. Ngayon may bagong issue ngayon, San Juanico Bridge. Tinatanong ngayon ni Senator Amy Marcos, anong nangyari sa 4 billion na nakalaang pondo dyan sa... Yun ang dapat issue. Yun ang tunay na issue ng taong bayan. San Juanico Bridge, nasaan ang 4 billion? Yan ang for transparency, i-explain ninyo. Dito kayo nakatutok kay VP Sara, halatang, wag na tayong, wag niyo utuhin yung taong bayan. Klaro yan na pamumulitika yung ginagawa nyo kay VP Sara. Mga haral kayo. Harapin ni VP Sara ang anilay misuse of 500 million pesos sa confidential funds ng Office of the Vice President at 112 million pesos naman sa Department of Education mula 2020. Million lang yan ang pinag-usapan nila. Big deal na sa kanila. Hanggang 2024. Kasama rin sa mga pinagsusumite ng counter affidavits ng Ombudsman ang ilang opisyal ng OVP at DepEd. It appears that the Ombudsman acted upon the recommendation. Alam niyo, sa totoo lang, kawawa talaga bayan natin eh. Kung hindi talaga magbabago ang system of government natin, hindi tayo aasenso talaga. Recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Mayroong 10 araw sina VP Sara para magsumite ng kanilang counter affidavit.
Kung hindi sila magsusumite, magpapatuloy ang preliminary investigation nang hindi didinggin ng kanilang panig. May nakabinbinding kaso si VP Sara sa DOJ matapos siyang sampahan ng reklamo ng NBI dahil sa umano'y pagbabanta niya laban sa first couple at sa House Speaker. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag Ito yung video na paulit-ulit nilang pinapakita sa taong bayan. pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Marty Tomales. No joke. Para sa agenda, Joash Malimban. So, ganyan sila ka-passionate. Ganyan sila ka-passionate para matanggal si VP Sara. Di ba? Kawawang bayan. Kawawa tayo. Ito, panoorin natin itong, basahin natin pala itong sinabi ni Attorney Vic Rodriguez sa ika 100 Days of Injustice. Yan, ito ang titulo ni Attorney Vic Rodriguez. Okay? Remember na itong si Attorney Vic Rodriguez, dati itong spokesperson, tagapagsalita nung panahon ng kampanya ni Bongbong Marcos. Pero ngayon, bilib na kay Tatay Digong. Okay? Basahin natin. 100 Days of Injustice. Sabi ni Attorney Vic, hindi dapat magpatuloy ang pagkait sa kalayaan sa isang tao na biktima ng kidnapping mula sa sarili niyang gobyerno at sa pilitang inilagak sa piitan ng ICC. Diba? Very sad. Very sad on the part of Tatay Digong. Dati kang presidente. Dati kang nagserbisyo ng tunay sa gobyernong Pilipinas. Pero mismong gobyerno pa ang naghatid sa kanya para makulong siya. Diba? Anong tawag mo doon? Pamumulitika. Ang 100 araw ng pagkakakulong kay Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi dapat ituring na simpleng paglipas lang ng panahon sa buhay ng isang kapwa natin Pilipino. Ibig sabihin ni Attorney Vic na itong pagka-aresto ni Tatay Digong ng kanyang kalaban sa politika at dinala doon sa dahig, kinulong, kinawawa, ay hindi ito simpleng paglipas lang ng panahon dito sa Pilipinas. Tayong mga Pilipino, itatatak natin ito sa kaisipan natin. Ang isang matinong tao na nagsalba sa ating lahat, ginawa nila na maikulong. Dahil alam nila, si former President Duterte lamang po have the guts, have the balls to execute itong mga corruption sa gobyerno na ini-eradicate niya. Siya lang ang may guts at may balls na in-eradicate niya itong droga na halos manarco state na tayo. Ang dami pong mga gobyerno, government officials, ang dami pong mga kongresista na mga nasasagasaan sa kanyang trabaho. Noong panahon po ng kanyang programang War on Drugs, ang daming mga mayor, congressman, generals, ang nasasagasaan doon sa programang yun. Kaya ngayon, binabalikan na ngayon si Tatay Digong. Eto na po, wala nang sumuporta sa kanya mga government officials. Kasi, alam nila, sagabal ang mga Duterte sa negosyo nila. Yan ang katotohanan. Sabi pa dito, ito ay sagisag
ng kalupitan ng pagmamalabis ng Marcos administration sa ngalan ng politika, korupsyon at patuloy na pagyurak sa ating saligang batas. Kung ang isang nasasakdal ay may karapatan sa presumption of innocence, higit pa dapat ang isang tao na walang anumang kasong kinakaharap sa The Hague o maging dito man sa Pilipinas. Hindi lang sa siya ay inosente, bagkos higit sa lahat, mapaghanggang sa ngayon ay walang kaso na nakahain laban sa kanya. Meaning to say, lahat ng yun ay galit lamang. Itong ginagawa nila kay Tatay Digong, galit. Galit sila kay Tatay Digong. Insecure sila dito sa taong ito. Kasi ni isang kaso laban kay Tatay Digong, wala. 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 Maisog na makipaglaban, bring home Tatay Digong and Attorney Vic Rodriguez. Yan. Diba? So, mabuhay ka Attorney Vic Rodriguez. At mabuhay ka former President Duterte. Ikaw ang simbolo ng pagkakaisa, Tatay Digong, sa mga Pilipino. Dahil sa iyo, dahil sa mga wisdom, dahil sa mga ginagawa mo sa Pilipino, ang Pilipino po ay nagkakaisa. Don't worry, Tatay Digong. Ang Marcos administration na ito, ang diyang mga crocs dyan sa House of Representatives, hindi yan mananatiling ganyan sila. Time will come that Filipino people will decide ma-eradicate lahat ng mga crocodile dyan. Okay? So ngayon, pakinggan natin ang emosyonal na dating spokesperson Attorney Harry Roque sa 100 days ni Tatay Digong. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Ay nako, pasensyahan nyo na po at medyo tayo po ngayon ay emotional, no? Kahapon po kasi yung ika-100th day kung kailan nila kinidnap si Tatay Digong. Nagkaroon po tayo ng maliit lang naman na pagpupulong ng mga supporters si Tatay Digong doon sa harapan ng ICC. At nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na magbalik tanaw doon sa mga pangyayari nung naunang nakidnap nga si Tatay Digong. At dahil hindi ko po alam kung napanood nyo yung aking maikling talumpati kahapon, no? Siguro babalikan ko na rin ngayon na yung mga pangyayari. Para na rin meron tayong record para sa kasaysayan. Well, ang totoo niyan po, alam ko po na papunta ng Hong Kong si Tatay Digong at si Inday Sara. Kaya po, noong mga panahon na yon, sabi ko kay VP Sara, tayo po magpulong ni Tatay Digong para pag-usapan yung mga hakbang na gagawin natin dahil napapabalita nga po na baka meron na ng warrant of arrest si Tatay Digong sa ICC. Now, si Inday Sara po, wala po akong problema dahil alam kong tinatanggap ni Inday Sara yung realidad na posible nga magkaroon ng warrant of arrest at talaga naman pong posible na makipagtulungan ang Marcos administration. Sa katunayan po, pinaghandaan na namin yan. Pinaghandaan namin yan hindi lang po ng 2024, pinaghandaan po namin yan as of December of 2023. Kasi noong mga panahon pong yun, nababalita ko na talagang nakapasok na sa Pilipinas ang mga investigador at mga prosecutors ng ICC. Sa katunayan, alam na po ni VP Sara kung sino yung mga taong pumasok sa Pilipinas kasi syempre may mga contacts naman po tayo sa Commission on Immigration and Deportation at ang ginagamit ng mga taga-ICC ay hindi naman po private passports. No? Ginagamit nila ay UN passport kasi ang mga taga-ICC po ay ni-issuehan ng parang UN passport. Dahil bagamat hindi naman po sa ilalim talaga ng UN ang ICC, parang
ano siya parang kapatid, okay, o pinsan ng ICC. Kaya ang travel document ng mga opisyalis ng ICC ay ini-issue rin ng United Nations. So sa totoo lang, 2023 pa lamang, alam na namin yung mga pangalan ng mga investigador o mga prosecutors na labas-pasok na sa Pilipinas. At syempre, pagdating ng Enero ng 2024, malinaw na nagkahiwalay na ng landas ang Marcos at Duterte dahil yun nga po yung paglulunsad ng hakbang na maiso kung saan talagang tahasan ng pinangalanan ni Tatay Digong kung sino yung kandidato dati sa eleksyon para presidente na nakatanggap siya ng ulap, no? Ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot tuwing dumadaw sa Davao at yan nga po ay si Marcos Jr. So pinaghandaan po namin yan sa totoo lang. Meron na po kaming draft petition for certiorari sa Korte Suprema kung talagang magre-request ang ICC para sa kooperasyon ng Pilipinas na mahuli si Tatay Digong. Now, siguro dapat ikwento ko muna kanina sa certiorari. Yung certiorari ay isang special civil action na po pwedeng ihain ng kahit sinong mamamayan kung sa tingin nila na ang gawain ng kahit ang ahensya ng gobyerno ay labag sa saligang batas at sa ating mga batas. At ang aming sinabi dun sa certiorari na yan, labag kung makikipagtulungan ang PNP, NBI at ang ehekutibo sa pagpapareso kay Tatay Digong dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC. At dyan nga po yung argumento na wala ng jurisdiction ng ICC dahil nakasaad mismo sa Rome Statute na bumuo ng ICC na kinakailangan ang preliminary investigation ay hingin at bigyan ng basbas ng pre-trial chamber sa loob ng 1 taon matapos na magbitiw sa pagiging miyembro ng isang bansa. At sinasabi nga namin na dahil ang prosecutor dati ay humiling ng go signal para mag-preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos na tayo bumitiw sa pagiging miyembro, wala ng jurisdiksyon. So, ang number 1 argumento namin laban sa pagtutulungan ng gobyerno para maaparesto si Tatay Digong ay wala na talagang jurisdiksyon ang ICC. At dahil wala ng jurisdiksyon ng ICC, tanging Pilipino lamang na mga maestrado at mga hukuman ang pwedeng maglitis sa di umanong mga pagkakasala na di umano ay naganap sa panahon na namumuno si Tatay Digong. Pangalawa na yung ating argumento na bukas naman po mga hukumang Pilipino. At doon nga sa petition na ginawa ko, unang-una, inisa-isa namin gaya nung kaso ni Kian de Los Angeles, no? Na yung mga kaso na patayan ng mga suspected drug users or drug pushers na mali na nalitis naman at naparusahan ng mga nagkakasala. Konti lang po yan. Pero kung ikukumpara mo naman dun sa mga napatunayan nagkasala sa ICC, konti rin naman ang mga napatunayan nagkasala at naparusahan ng ICC. So patas lang ang lokal na hukuman at ang ICC. Bukod pa dyan, sinabi nga namin na bukas at merong kakayanan ang mga lokal na hukuman na litisin itong mga kasong ito. In fact, bukod dun sa kaso ko mismo na ang Patuan Massacre na 58 deaths, naparusahan naman ang mga pumatay, sinabi namin na kakaiba nga ang Pilipinas kasi meron tayong mga special na mga procedures kung saan magagamit ang mga biktima ng patayan para protektahan ang kanilang buhay. No? Nandiyan ang writ of amparo na ating hiniram sa Latin America na nagbibigay proteksyon dun sa mga banta sa kanilang buhay. No? At syempre, bukod pa dyan, nandyan na yung initiatives talaga ni dating Chief Justice Renato Puno na pagsamahin ang lahat ng sangay ng gobyerno para magtulungan, para supilin nga itong problema ng patayan. Alam niyo po kasi itong patayan, hindi lang naman yan nangyari sa administrasyon ni Tatay Digong. Ang pinakamatinding patayan po talaga ay nangyari nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at yun yung kasagsagan ng aking pagiging aktivista na kami nagmarcha sa Ayala para humingi ng special tribunal na litisin yung kaso ng mga patayan ng mga mamamahayag at mga aktivista sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya hanggang ngayon ata, di pa ako napapatawad ni Ma'am GMA. Pero tingin ko naman, time will heal whatever differences we have. No? At ang naging tugon ng European Union, talagang nagkaroon sila na tinatawag na EP-JUST. Yan po yung EP-JUST kung saan naglaan sila ng pondo para
bigyan ng kakayahan ang mga abogado, mga piskal, mga pulis, mga investigador na mangalap ng ebidensya para matagumpay na malitis at maparusahan ang mga pumapatay ng aktivista at ang mga mamamahayag sa Pilipinas. Well, emphasis po sa patayan ng mamamahayag at mga aktivista kasi sa definisyon ng extralegal killing sa tinatanggap ng Pilipinas, bagamat ito hindi dapat hindi tinatanggap sa international definition, ang definition ni Leila de Lima noong panahon na yon ng extralegal killings ay patayan ng mamamahayag at ng mga aktivista. In any case, handa po yung petisyon. Ang problema, paulit-ulit namang kinukwento ni BP Sara, talaga nagagalit si Tatay Digong kapag pinag-uusapan ang posibilidad na huhulihin siya ng ICC kasi talagang nasa buto niya na hindi yan mangyayari dahil wala na nga jurisdiction ang ICC dahil bumitiw na tayo at dahil bumitiw na tayo. Kapag nagpumilit ang ICC na litisin ang mga kasong yan ay lalabag sa ating pagiging soberenya. Kasi po, kabahagi ng soberenya, pagiging soberenyang bansa ay yung jurisdiction na ang definisyon ay kapangyarihan to the exclusion of other states na litisin ang lahat ng mga krimen na nangyayari sa kanyang teritoryo. So talagang nasa buto ni Tatay Digong. Malaya tayong bansa. Independyente tayong bansa. Meron tayong soberenya. Walang ibang pwedeng maglitis ng mga kasong kriminal kung hindi ang bansang Pilipinas. Dahil yan po ang ibig sabihin ng jurisdiksyon na ebidensya ng soberenya na talaga namang pong kapangyarihan ng isang malaya at independyenteng bansa. So kaya hindi po matanggap ni Tatay Digong na mangyayari ito sa kanya dahil nga po malaya at soberenyang bansa ang Pilipinas. Pangalawa na lang yung kanyang karapatang pantao. Ang pinaglalaban niya, yung tayo'y independyente at malayang bansa. Pero fast forward po, nung Marso, anong nangyari? Kumalat talaga yung balita at sinabi naman po kasi yan ng gobyerno mismo na mukhang, ang nagsabi po niyan si PCO Secretary J. Ruiz, mukhang meron ng warrant of arrest na na-issue laban kay Tatay Digong. Siguro napagalitan si J. Ruiz noon dahil hindi dapat inanunsyo yan. Dahil ang plano ng gobyerno talaga, matagal nang nabuo, pero syempre gusto nilang sorpresahin. Parang nga, hindi makapalag ang mga Duterte gaya ng pinalano namin ni BP Sara na pupunta sa hukuman para makakuha ng TRO. So nung nagpunta na sa Hong Kong si Tatay Digong at napapabalita na nga na nandyan ng warrant of arrest, ako mismo nag-research kung meron nga bang warrant of arrest. Tinawagan ko yung mga estudyante ko na naglilingkod ngayon sa FSO. Ang talagang sinabi nila, walang opisyal na komunikasyon na pinapadala ang hukuman sa embahada ng Pilipinas dito sa Netherlands. At talaga namang kapag ang hukuman ay hihingi ng kooperasyon sa isang estado, ipadadaan yan sa ambasador dito sa Netherlands. Kasi nung nagkaroon ng hearing ang hukuman para ma-determine kung dapat kang magtuloy ang preliminary investigation gaya hiningi ng prosecution, yung ambassador naman ang hiningan ng kanyang panig ng Pilipinas. At talagang yung binuong interagency para sagutin nga yung request ng hukuman kung dapat nga magtuloy ng preliminary investigation ay pinamunuan ko nung ako po ay presidential spokespa. At doon nga namin sinabi, ang nakafocus kami doon ay talaga naman pong bumitiw na ang Pilipinas sa ICC. In fact, ako pa ang nagtalumpati sa New York doon sa Assembly of State Parties na nagbigay babala na kung ipagpapatuloy ng prosecutor ang kanyang investigasyon laban kay Tatay Digong, mapipilitan tayong magbitiw kasi nga ang ating paninindigan ay bukas at may kakayahan ng lokal na hukuman na litisin itong mga kasong ito. So nung na-anunsyo na yan ni J. Ruiz na meron na ngang warrant of arrest, ako'y nag-research. Alam nyo kasi wala namang kakayahan ang ICC na ipatupad o iserve yung ganyang warrant of arrest na yan. So dapat nga ipadaan sa Pilipinas. At ang buong akala ko, ang proseso talaga, ICC magpapadala ng request for cooperation sa embahada ng Pilipinas sa Netherlands. Nakumpirma ko, walang ganyang pakiusap. Walang paghingi ng kooperasyon. Pangalawa, tinignan namin kasi nga mahilig mag-quote sila ng Interpol. Ang Interpol, meron naman po yung web database kung saan nakasaad lahat ng mga merong red notice alert.
Bakit? Kasi talaga namang ang trabaho lang ng Interpol magbigay alam sa ibang estado kung sino yung mga wanted at humihingi ng tulong para maaresto itong mga taong ito. Pero wala po talagang pulis ang Interpol, yan ang aking sinasabi. At hindi po warrant of arrest yung red notice alert. Yan po ay request lamang sa iba't ibang estado na kasapi sa Interpol, the organization, na magbigay ng tulong para maaresto yung mga nasa red notice alert. Wala rin po ang pangalan ni Tatay Digong. So, sinusugan ko yung pananaw ng marami na baka fake news. Pero, ang hindi natin na-anticipate, yun na nga po, hindi na inantay ng Marcos administration ang request for cooperation, hindi na inantay ng Marcos administration ang paglagay sa red notice alert ni Tatay Digong dahil voluntaryo na nilang kinidnap si Tatay Digong, isinagay sa eroplano at dinala sa dahig. Okay, so yun po ha. Klarong-klaro yung explanation ni Attorney Harry Roque na walang kaso si Tatay Digong. Unang-una, ang argumentong wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, in conclusion, wala tayong ibang pagbibintangan na kulong si Tatay Digong sa ICC ngayon dahil sa politika ni Bongbong Marcos, dahil sa pamumulitika ng administrasyon. Yung red notice na yun, wala eh. Instead na kung meron mang warrant of arrest na dala-dala ang ICC, ay dapat raw dumaan ito sa embahada ng the Netherlands para dalhin ito sa Pilipinas. Pero hindi yan mangyari kasi wala ng jurisdiction ang ICC. So klarong-klaro, hanggang ngayon, tama nga ang sinabi ni Attorney Harry Roque at ni Attorney Vic Rodriguez, this is very sad na ang isang Pilipino dinala mismo ng gobyernong bansang ito para makulong doon sa dayuhan. At the end of the day, natutuklasan na wala palang kaso. Walang warrant of arrest. So nagmamadali po ang Marcos administration. Nakakahiya ka, Bongbong Marcos. Trinaydor mo ang taong bayan, Bongbong Marcos. Traidor ka talaga. Sa ginawa mo kay Tatay Digong, sobrang traidor ka. Traidor ka talaga. Tama nga yung sinabi ni Leni Robredo, sinungaling ka. Sinungaling ka. Remember, Bongbong Marcos, and I hope it will not happen to you. Ang gaba, dili magsaba. So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Guys, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon. Ang dami nating mga videos doon na hindi nyo mapapanood dito. Sa mga audience ko sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines.